Para sa overall individual crown o sa overall team title man, sa kahabaan ng 8 stage kahapon, mahigpit na magkakalaban, nagbantayan, magkaka-teammates, nag-agapayan. Kaya nga mga Top Guns, isang grupong dumating sa Pangasinan. Good day to all. Ricky Ab Santos po, ang inyong karonda. Spectacular race, magandang yugto para sa araw na ito. Patuloy yung action natin, stage 9 na. Maiksi na yugto, pero malaki ang hirap ng mga siklista natin. This will determine the men from the boys. Separation ho yan, mga bata at saka mas nakakatanda, mga baguhan at saka mga veterano. Mula dito sa Dagupan City hanggang sa Baguio, mahigit sa 100 kilometro. Patuloy ang action natin, stage 9, 2014, LBC, Ronda Pilipinas International. Ito naman ho, arangkada naman ang Stage 9, Dagupan City to Baguio City, 102.1 kilometers. Aba, mabagal muna siyempre pa, warm up pa lang ho ito. Kaliwa ka agad, pagkatapos na ma-release sila dyan sa starting line. Pero hindi pa ho, kasi neutral zone pa ho ito, 4.9 kilometers, isang intermediate sprint, at saka dalawang King of the Mountain. Ito na mga siklista natin, 69 pa rin mga ito, patungo sa bagong destinasyon, lungsod ng Baguio. Sabi nila, hihiwalay daw ang mga bata sa mga katandaan. Boys from... Uy, nagte-text pa ito ha, number 95. Tignan natin kung makarating ka mas maaga kaysa pinadala mong text. Dagupan City to Baguio City, 102 kilometers so ito, napakataas. So, pagdating natin sa 50 kilometer mark, umpisa na ng akyatin patungo sa bagong lungsod. LBC, Ronda Pilipinas International Edition mga kaibigan. Ito na, nakataas ng bandilang puti, hindi yung surrender, kundi flag off ang ating mga siklista. Ayun flag off. Pasuno rin talaga itong aking 9:16 AM Dagupan City. Tignan mo naman, umarangkada kaagad para makaganansya sila ng distansya. Kailangan kasi umiwalay sila kaagad para makakuha sila ng magandang oras at hindi sila abutan ng mga nasa peloton. Ito ba man ito, medyo nahuli, nakahabol sa peloton at nakaantabay naman itong mga marshal natin. Ito ho, early leaders Magaldang Town. Ito yung mga masipag na talagang kumawala. Edmundo Nicolas, dagdagan natin na si Daniel Astro, Oscar Indole, dagdag pa si Joseph Millanes, Rudy Roque, at saka etong Pion, at saka Fing, at saka si Wim Botman. Hindi ho Batman, Botman ho, yung hindi ho naman nag-arkila ng bangka, Botman ho, BOT. Ito na mga kaibigan, leaders natin, 34 kilometers from the start. Ito pa rin ho, yung mga nangingibabaw sa La Union. Welcome to LA Union. Peloton mga kaibigan. Ito yung sinasabi natin, pag buong grupo na pinakamalaki, tawag ko dyan, peloton o main bunch. Pero, nahuhuli sila 40 seconds behind the leaders. Talaga namang mabilis yung mga nasa unang yun. Mga waisu sila. Pasok na rin sila sa La Union at talagang bilis nilang speed ay 55 kilometers per hour. Approaching sprint 1. Meron ho tayong isang sprint, 2 KOM. Tandaan niyo yung sinabi kong yan. Ito na ho ang preparasyon ng mga leaders natin patungo dito sa LBC Sprint Stage number 1. They only want for today. Tamo, gumigawin ang bisikleta sa bilis ng kanilang pagpedal. Tingnan natin kung sino nakakuha nito. Edmundo Nicolas, Pion Kyong Duk at Feng Chun Kai. Ito ho ang peloton yung naghahabol. Nakalapas na yung mga leaders natin. Kaya itong peloton na maiabangan natin. Buo pa rin sila. Kaya lang 40 seconds behind the leaders. Itong main bunch ng mga siklista natin. Bumagal ng kaunti. Paano? Ayan hindi nga nagpipidal yung iba. Angkas lang na angkas doon sa mga leader. Ronda Pilipinas ho. Upo muna ako dito sa isang tabi habang tinitignan ko itong peloton. 43 kilometers from the start. 1 hour 5 minutes on the road. Ang init na ho ngayon. At mas mainit naman ang aksyon. Hindi nila alintana ang sikat ng araw. Mas alintana nila yung paghahabol. Katunayan nga, itong si John Paul Morales, nasiraan ho ng gulong. Hindi baling gulong, wag lang ulo. Oy, tabi ka muna brad. Sandali. Leaders on, tinitignan natin mga kaibigan. Mabilis ang kanilang biyahe ngayon at 55 kilometers per hour. Talagang lumilingon pa dito sa mga fanso. Hindi, sa mga siklista o lumilingon yun para makita nila kung ang peloton ay nakakaabot sa kanila. 2 minutes and 30 seconds na. Ay, nako, malayo ho ng kaunti kaysa kanina. Itong peloton na kanina ay halos ay 40 seconds lamang. Ngayon, 2 minutes and 30 seconds na behind these leaders. 8 mga siklista. Ito, ang KOM1, mababa.
tingnan natin yung KOM2, mas mataas. So, 2,000 meters so yan. Above sea level, 2,000 kilometers. Naku, hindi nila maabot yun. Apollo na ang dapat aabot doon. Ito, peloton, 2 minutes 30 seconds. Mabuti naman, napapanatili nila yung kanilang speed at distansya para naman hindi sila sobrang layo dito sa mga leaders na ito. Hindi ho kampante yung mga leaders, kailangan ho makalayo pa sila kasi pinupundar nila yung distansyang kailangan na agwatin nila. Ito na, KOM1 na ho. Tignan mo naman, gumigiwang-giwang ang mga bisikleta para ho mas pwersado ang pagpedal nila. Edmundo Recolas, Rudy Roque, Joseph Millanes nakakuha ng 1, 2, 3 para sa KOM1. Ito naman ang peloton, hindi na ho sila gigiwang-giwang kasi nakuha na yung top 3. Bumawas pa ho, 2 minutes and 22 seconds na lang ho. Kabawas ho sila ng 8 segundo doon sa kanina yung nauunang mga leaders na finocus natin. Kompleto pa rin ho itong mga siklista natin. Medyo umiinom pa ng tubig yung nasa uli. Ibig sabihin, relax ang kanilang placing. Leaders ho, Pion, Oscar, Edmundo, Daniel. Para ho, hindi na tayo Ayun, si Wim Botman. Botman ho, hindi ho Batman ha. Kasama dito sa grupong ito. Ay, thank you very much sir. Thank you. Kanina pa ako na salamat po ha. Saludo ako sa iyo. Mag-ingat kapag magmaneho. 1 hour, 51 minutes on the road. Ito na ho, ang leaders natin uli. 8 pa rin sila. Eto na, papasok ng Benguet Province. Ito yung tinatawag nating Mountain Province dati. Benguet 2 talagang original yan. Eto na mga kabigan, ng 1 minute and 45 seconds na lang ang peloton. Nakakaungos na ho ng kaunti. Nakakabawas. Inaantay na sila ng mga fans. Ayan ho. Eto, 29 kilometers to the finish. Talagang nagpang-abot na ho. Nag-overtake na ho ang mga siklista natin. Yan ang sinasabi nating 45 degree paakyat. Ito ho, pagdating ho sa Lions Head mamaya, magugulat tayo dahil talagang magkakawatak-watak na. Ito sinasabi natin, the men get separated from the boys. Boys at saka men lang ho binabanggit ko, wala iba. Pati nga ho manok, nanonood kina John, Peter Poli, George at saka si Mark Galedo. Kita niyo na unang yun nakadilaw. Yan ho, si Poli. Raymond Lapasa ang nangunguna dito sa grupong ito. Ito na ho yung Lionhead. Kasi merong foreign bets. Nagsasayaw pa itong si Ernie, photographer natin. Tingnan mo naman yung Lionhead. Ngayon ho, naka-blond na. Blondie. Kasi ho, merong mga foreigner, nahiya siya. Kaya pinablond na rin niya ang kanyang buhok. Dalawa na lang ho itong nasa ibabaw natin, 9 kilometers to the finish. Ito yung sinasabi natin magkakawatak-watak ang mga siklista. Parehong foreigner, John Ebsen at saka si Peter Poli. Nung bata pa yan, si John Ebsen ang Ebsen sa klase niya kasi bisikleta na bisikleta. Mark Galedo, George Conner, Rustom Lim naman, ang mga Pilipinong humahabol sa kanila. Padaan, lumampas na ito sa Lionhead. Dalawa pa rin to. Si Ebsen at saka si Poli. Poli yung may pula, yun namang dilaw, Ebsen. Poli Ebsen. Yan, Poli Ebsen. Half bike length lang ho ang pagitan nila. Samantala, ito yung third group, si Joel Calderon ang humahatak. Ganito yun Leader, 14 seconds sa Chaser. Chaser, 16 seconds doon sa third group. Binaliktad ko para malito-lito kayo. Nag-plug ka pa, kulot-kulot ha. Ito na kumakaway ang mga fans natin. Pagdaan itong si Poli, 5 kilometers to the finish. Lumilingon sa likod niya. Sa bilis niya nga kanina, natanggal yung botones na kanyang uniforme. Andito si John Ebsen, Junior Barra, at saka isa pang kasama. Chaser ho sila. Mabagal ho ito. About 2.5 kilometers per hour. Tingnan natin. Ito, si Mark Galedo, ang ating hong overall individual leader as of this point. As of this point, speed ho, 20 kilometers per hour. Naniwala na ho kayo. Talagang mataas ho ang akyatin nila kaya medyo mabagal. Kaya tumatayo-tayo na ho sila. Tingnan mo yung sikat nila. Talagang tinatayo na ang pedal nila para makaakyat ng gusto na hindi nababala. Mickey Rabo, ang ating komisar. Sinusundan niya itong leader, 160 meter to the finish. Peter Poli, banyaga na naman. At tingnan natin, ito ang sinesenya sila. Pakanan ho sila, 1 minute and 50 seconds para sa mga chasers. Ayan ang ating red man. Yun hong markman natin si Mark Galedo. Ito na ang finish line natin. Peter Poli papasok sa finish line 10 meters and then kumaway na talaga siya. Talagang walang nakahabol sa kanya kaagad. Bumabaliktad ho yung mga nando sa likod. Ito naman ang pangalawa. Ito si Rustom Lim, mga kaibigan. At saka itong si Mark Galedo. Ito na ho ang stage na result natin. Peter Paul Infinite Singa Cycling Team. Pangalawa, Rustom Lim, PLDT Manila. At pangatlo, Mark Galedo, 7-Eleven Continental Team. Ito naman ho ang overall individual natin. Mark Galedo pa rin ang overall leader. Raymond Lapasa pangalawa. Peter Poli pangwalo. Pumasok na sa pangatlo. Sinusundan ni Felipe Marcelo, George Conner, Santi Barnachea, Ronald Oranza, Mark Julius Bordeos, Rustom Lim. Itong bumalaga. Iris Valenzuela, defending champion, pumasok na sa top 10 individual.
Sa team standings naman tayo, 7-Eleven Continental Team number 1, Philippine Navy Standard Insurance, PLDT Manila Drug Team, Cycle Line Butuan Mindanao, Road Bike Philippines, Philippine Army, Team Cebu, Khalid Philippine Air Force, CCN Continental Cycling Team, Gusto Continental Team at Ujungbu City Cycling Team. So okay mga kaibigan, display natin sa inyo yung ating overall individual leaders, at least yung 3 sa kanila, Mark Galedo, tapos si Raymond Lapasa, at saka yung surprise nating si Peter Poli. Pero kung surprise ang pag-uusapan, bukas rest day, meron kaming magandang surprise sa inyo dito sa pagpapatuloy nating pagsubaybay sa LBC 2014 Ronda Pilipinas International Edition.